Magandang gabi po muli sa ating lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at taga-pakinig. So magandang gabi po. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Tayo po muling tutunghay sa panibago nating pag-aaralan. At ang pag-aaralan po natin ay paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagpapatotoo. Yan po yung ating pong pag-aaralan ngayong pong gabi. So kayo po ay sumubaybay po muli diyan sa atin pong sa inyo pong kinalulugaran at tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon at kayo po ay matamang makinig po diyan po. So ngayong gabi tayo po yung mag-aaral at atin pong tutunghayan ang ating pong pag-aaralan sa kapitulo ng Acts. Hindi po tayo muli mag-aaral sa Acts chapter 4 verse 19 hanggang 20. Yan po yung atin pong pag-aaralan ngayong gabi. So sabi po ng talata, datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. So yan po yung pong versikulo natin pong pag-aaralan sa chapter 4 ng Acts. Tayo po muna yung manalangin. Aming Diyos, muli ay kami po yung nagpapasalamat sa panibagong biyaya muli na inyo pong pinagkaloob ngayong araw. Salamat po na kami po ay inyo pong binigyan ng buhay upang muling pag-aralan po ang inyo pong salita. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Muli kami po ay humihingi po ng gabay at pangungusap niyo po sa inyo pong salita, Panginoon. Usapin niyo po muli kami at ang bawat makikinig, Panginoong Diyos, ay inyo po silang pagpalain sa amin pong pag-aaralan. Ang inyong abang lingkod ay bigyan niyo po ng mayamang karunungan upang maipahayag po muli ngayong gabi ang inyong pong salita. Nawa po, Panginoong Diyos, Banal na Espiritu, kayo po ang magpaunawa at kayo po ang maglagay sa aming kaisipan ng mga katotohanan ito, Panginoon, ang aming pong pag-aaralan. Samahan niyo po kami at patawad po sa inyo pong mga nasumpungang kamalian, mga kalabisan, sa inyo pong harapan. Pakilinis niyo pong muli kami ng inyong banal na dugo at pakabanalin ng Santong Espiritu, Panginoon. Samahan niyo po kami ngayong gabi at hinihingi po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus naming tagapagligtas. Amen. Okay, so magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Diyos at ang ating pong pag-aaralan is yung paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagpapatotoo. Pagpapatotoo, ito po ay ibig sabihin, may isang bahagi rin upang tayo po ay isang paraan din ng Diyos upang tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya is yung pagpapatotoo. Yung pong laging pangangaral ng salita po ng Diyos. So ito po ang isang paraan na ginagamit din ng Diyos upang tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya, mga minamahal. Kaya kung niyo pong titingnan sa chapter pong ito, bago po ito nangyari, ay marami pa pong prosesong dumaan. But yun pong isa na kaya po sila lalong uminit sa pananampalataya is yung pong lagi po silang nagpapatotoo ng salita po ng Panginoon. So yan po ang ating pong pag-aaralan, paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagiang pagpapatotoo, pangangaral or pagpapahayag ng salita po ng Diyos. Yan po yung dapat natin pong isang gawin. Kung gusto niyo pong lumago spiritually, ay isang paraan ay tinuturo ng Diyos is wag lang po tayong tagapakinig.
Wag lamang po tayong bastang tagapakinig, kundi bagkus, yung ating pong napapakinggan is atin pong ini-apply po sa ating pong buhay. Dahil madali mong magawa yung isang bagay kapag ito ini-apply mo. So kaya isang paraan para tayo po ay lumago is palagi ang pagpatotoo. So atin pong pag-aralan na itong chapter 4, numbers 18 and 19. Ang sabi po dito, at sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. So sa tagpo pong ito, mga minamahal, is nung si Apostle Peter, siya po ay nangangaral ng salita po ng Diyos. Kung inyo pong babasahin yung chapter 4, dito pa lamang po sa chapter 2, siya po ay nangaral na at may 3,000 kaluluwa ang naligtas. Sa madalit sabi, ipinahayag po niya yung salita po ng Diyos. At alam niyo po, pag kayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos, at meron pong naliligtas na kayo po ang ginamit, imposible po na hindi po kayo mag-ayos sa inyong pong buhay pananampalataya, mga minamahal. Dahil yung pong inyong inakay sa Panginoon, mga minamahal, is nakatingin po yun sa inyo bilang kayo po ang nag-akay sa Kanya, mga minamahal. Kaya ang gusto po ng Diyos sa atin ay mangaral po tayo ng salita ng Diyos upang tayo po ay maging, sabi nga, kung sino yung nagdidilig, ay siya madidiligan din. Kaya ang gusto po ng Diyos sa atin is mangaral po tayo ng Word of God. Sabi po dito pa lamang po sa chapter 2, nangaral na si Apostle Peter at 3,000 kaluluwa ang naligtas. But sabi po ng verse 1, ang sabi po din at nang sinagsasalita pa sa bayan, ay nagsilapit sa kanila ang mga saserdote at ang puno sa templo at ang mga Saduseyo. Palibhasa ay totoong nangababagabag sapagkat tinuturuan nila ang bayan at ibinabalita nila na sa pangalan ni Jesus ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. So, hindi po napigilan ng si Apostle Peter and John ay hindi po napigil ng mga punong saserdote at Saduseyo nung sila'y pinipigilan nila na mangaral ng salita ng Diyos, ay hindi po sila napigil. Kaya nga sabi po ng verse 18 and 19, datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos ay inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayari hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. Yan po yung sinasabi ng talata. Pagdating po dito sa verse 5, verse 4, datapwat marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya at ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Ibig sabihin, bukod pa yung 3,000 souls got saved when Peter, second preaching ni Peter, dito po ay nangaral po siya ulit at may 5,000 kaluluwa po ang naligtas. So, sarap po na yun. So, may 5,000 kaluluwa ang naliligtas because of your teaching and preaching the Word of God, mga minamahal. So, kaya maaari tayong lumago spiritually at gamitin ng Diyos sa gawain kapag tayo po ay talagang nagpapagamit sa Kanya. At isa sa paraan ng Diyos para tayo Kanyang gamitin is by sharing the gospel. By sharing the gospel, hindi gossipy, hindi chismis, gospel. Si Christ mismo ang gospel, mga minamahal. Kaya huwag kayong mahihiya, huwag po tayong mahihiya. Ako po actually po, sa mga GC ko po na ako ho'y pinag-aalis na. Nagalit na ho sa akin yung mga, kaya ako ho'y mayroong pinasukang mga GC na tarantula, exotic, mga BMX, yan ho yung aking pong hilig. Ang dami kong grupong ganyan, ngunit ako po ay hindi na makapasok dahil ako'y kanilang pinag-aalis na.
dahil sila ho'y naumay sa akin dahil ang akin hong pinagpupopost na ay yung Word of God. Ano? Kaya nung ina-attempt ko po uling mag-join sa group ay hindi na ho ako maka-join. Kaya ho hindi na ho makapagbenta ng tarantula. So, ano, ay, ako yung pinag-aalis na nila dahil bahala ng Panginoon sa kanila. At least, ginawa natin po yung ating paraan na tayo po ay mangaral ng salita po ng Diyos. Ano ho? So, but, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Bible is, sabi nga ng Matthew chapter 28, akin lamang kong sisingit din, as our introduction, ang sabi po dito, dahil dito yung magsiyaon nga kayo. So, merong command ang Diyos, mga minamahal, sa atin. May command ang Diyos, bilang tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, merong command ang Diyos na, sabi, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na itinuturo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, merong command ang Diyos sa ating mga mananampalataya na tayo po ay magpahayag ng salita po ng Diyos. Hindi po iniutos yung magpahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. So, tayo pala, may obligation tayo sa harapan ng Diyos mismo na ipangaral mismo si Jesus Christ sa mga tao. Ano? Dahil sabi doon nung ang Panginoong Jesus sa Matthew chapter 28 siya malapit ng mag-ascend sa langit. Ano? Sabi dito, lahat ng kapamahalaan ay binigay na sa akin sa lupa, sa langit. Dahil dito magsiyaon nga kayo. Ano? Sabi, magsiyaon nga kayo na inyong sabi, na inyong gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na itinuturo sa kanila na kanilang ganapin. Ha? So, kaya mga minamahal, merong utos ang Diyos sa atin at kinakailangan po natin gawin kung tayo po ay gusto nating lumago spiritually, kinakailangan po natin gawin yung utos ng Diyos sa atin. Ano? Kaya din po tayo mag-aaral, basahin po yung ating pag-aaralan at sila'y tinawag nila at binalaan sila. So sa tagpupong ito, sa chapter 4, tumutunog na ho ang pangalan ni Peter and John. Ano? Dahil doon pa lamang po sa chapter 2, sila po ay nangaral. Ano? Nag-speak in tongues. Ano? Hindi po ito yung speak in tongues po ditong tinutukoy, hindi po yung katulad po ng ginagawa ngayon ng mga charismatic, ng mga born again na speak in tongues na hindi maintindihan. Ito pong tongues na tinasabi dito, nauunawaan po ng nakikinig, mga minamahal. Kaya nga sabi dito, akan nung babasahin, may mga nagsisitahan nga sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Ibig sabihin, iba't ibang klase ng tao ang naroroon. At silang lahat ay nagtataka at nagsisipang gilalas na nagsasabi, narito. Hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? So nagtataka sila dahil Galileo sila, yung nagsasalita. Yung mga apostol, yung 150 na nagkatipon, 120 na nagkakatipon, na pinuspos ng banal na Espiritu. Nag-speak in tongues sila, nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. Ano? Sabi, at silang lahat ay nagtaka at nanggilalas na nagsasabi, narito, hindi ba mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tingnan niyo po, wikang kinamulatan, ibig sabihin, yung kanilang iniimik ay nauunawaan. Ano ho? At hindi ho yung katulad ng mga ginagawa ng charismatic na kung ano-ano, hindi nauunawaan at nagkikikisay ang mga pinapatungan ng kamay, nagkikikisay. Receive the Holy Spirit. But nung sila po ay nag-receive ng Holy Spirit, hindi po sila nakikikisay. At speak in tongues po dito, yung tongues language, mga minamahal, yun po ay nauunawaan ng nakinig. So sa madalit sabi, nangaral po si Apostle Peter dito, 3,000 kaluluwa ang naligtas.
So naging matunog po ngayon ang pangalan ni Peter, mga minamahal. Naging matunog po ang pangalan ni Peter ngayon sa tagpupong ito. At dini po sa chapter 4, nangaral po uli siya at yung pong nangarinig ay may 5,000 ang nangaligtas. Sabi ko, datapwat marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya. Ano? At ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. So yun po yung nangyari. Nung si Peter po ay nangaral ng salita ng Diyos, meron pong mga nakakarinig at meron pong mga naliligtas. Una'y 3,000 at meron ang sumunod na 5,000. Ano mga minamahal? So ngayon ay atin po titingnan the reason or bakit hindi mapigilan ipahayag ng mga mananampalataya ang ebanghelyo noon. At sana ngayon, hanggang ngayon, ano? Sabi nga ng talata, kami natatanikalaan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Ano? At titingnan, bakit hindi mapigilan sina Apostle Peter and John, even yung mga ibang mananampalataya na ipangaral si Jesus Christ noon. At kung titingnan, ano yung ground, ano yung dahilan kung bakit sila ay ganun na lamang kasidhi, mga minamahal. Ganun na lamang kasidhi yung kanilang pangangaral ng salita ng Diyos na sa kabila ng merong banta, merong persecution nangyayari, merong sa kanilang pagbabanta na ikukulong sila, ay bakit hindi sila mapigilan? Ano? So, ang sabi po dito, atin munang basahin sa verse 13. Ang sabi dito, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila mga taong walang pinag-aralan at ang mga mangmang. Tingnan niyo po, sa Apostle Peter po, Peter and John, ang sabi po ng talata ng Biblia, walang pinag-aralan. Nung sila po ay nakakilala sa Diyos, nangapos po sila ng Espiritu Santo, tingnan niyo po ang sabi, ay nangagtaka sila. Ano ang dahilan? No? At napagkilala nila na sila ay nangakasama ni Jesus. So, unang katotohanan natin kung makikita riyan, bakit hindi mapigilan yung kanilang pangangaral ng salita ng Diyos? It because of, sabi po dito, they experience God in their life. Sabi po ng talata, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. Sabi po diyan, they marveled and they looked and they took knowledge of them that they had been with Jesus. So, nung napag-alaman nila, sabi, at napagkilala nila na sila'y kasama ni Jesus. So, ang rason pala kung bakit hindi sila mapigilan ng pangangaral ng salita ng Diyos, it because of they experience God in their life. Kaya, mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, mga mananampalataya ng Diyos, kung tayo po ay talagang nakaranas naranasan natin ang Panginoon sa ating buhay, imposible na tayo po ay hindi po mangangaral ng salita po ng Diyos. Lalo na po kung alam natin na si Jesus Christ ang makakapagpabago ng buhay ng tao, ang makakapagpaayos ng buhay ng tao. Imposible po na hindi po natin siya ipangaral. Yun nga ang lomi Sabi ko nga, yun nga ang lomi. Pagka tayo nakakakain ng masarap na loming Batangas, ay talagang atin pinagsasabi, uy, kasarap ng lomi doon. Dahil naranasan mong masarap nga. So, kung talagang tunay tayong nakakilala sa Diyos at natanggap natin si Jesus Christ as our Savior, mga minamahal, kung na-experience natin ang Diyos sa ating buhay,
dapat hindi po tayo napipigilan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sabi, kami ay natatanikalaan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya mga minamahal, ito yung rason kung bakit naka-image sila ng verse 19 and 20. Na ang sabi, datapos si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos, na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. So mga minamahal, ang inuutusan po ng Diyos sa Matthew chapter 28 na go is yung mga mananampalataya niya. At kung naranasan mo ang Diyos sa iyong buhay, why? Bakit hindi mo sinishare ang Ebanghelyo? Bakit hindi po natin ipinapahayag si Kristo? Kaya mga minamahal, kaya nga sabi ng talata sa Romans chapter 1, kung ako po hindi nagkakamali, sabi, sapagkat hindi ko ikinahihiya, sa Romans chapter 1 verse 19, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So, alam niyo po, napakahalaga pong mangaral ng salita ng Diyos. Kaya po ako naligtas dahil ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi ng talata, paano silang mga nanampalataya kung walang mangangaral? Ano po? Kaya sabi, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Alam niyo po, kaya ako nagpapasalamat po at ako'y naligtas na pangaralan ng Ebanghelyo. Dahil kung yung tao na nangaral sa akin at sa inyo at sa atin ay nahiya, ay baka tayo ay naglulubalo, aliw na aliw pa rin sa kasalanan ng mundong ito. Ngunit praise, salamat sa Diyos na tayo po ay binigyan niya ng biyaya na nakaabot sa atin yung Ebanghelyo. May ginamit na taong nangaral sa atin upang tayo ay makapanig ng Ebanghelyo. May taong hindi nahiya na nangaral sa atin upang tayo ay makapakinig ng Ebanghelyo. May taong nag-share ng Word of God ng mga quotation upang tayo ay makapakinig ng Ebanghelyo. Kaya sabi diyan, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Mga minamahal, ang utos po ng Diyos sa atin, ang Great Commission ng Diyos sa atin is, go ye, go and teach. Turuan ninyo sila. Ano? Kaya, yung dahilan o rason kung bakit sila hindi mapigilan si Apostle Peter and John sa pangangaral ng salita ng Diyos, na sabi dito pa nga sa verse 16, verse 15, datapwat nang sila'y mga utusan na nila magsilabas sa pulong ay nag-usapan na nagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginagawa sa pamamagitan nila ang himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin may kakila. Gayon may upang huwag na lalong pumalat sa bayan, atin silang balaan. Anong inano sa kanila? Ang sabi? Magsalita pa sa sino mang tao sa pangalan ito, as sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Kaya mga minamahal, pag tayo pinangangaral ng salita ng Diyos, asahan na po natin, merong aayaw, merong tutulig sa atin. But alam niyo po, ang maganda po natin gawin is yung pong gawin ng kalooban ng Diyos. Yun po. Kaya nga po sabi dito sa verse 18, at sila'y tinawag nila at binalaan sila na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo tungkol sa pangalan ni Jesus. Datapos si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran na makinig
sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos ay inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring hindi namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. So, unang katotohanan na atin pong makikita diyan is they experience God. Hindi physically, Physically, naranasan po nila yung Kristo na kanila po. Kaya nga sila po pinili na na maging alagad nila. Physically, kaya biyaya, ang laki ng pribilehiyo po sa mga mangangaral, sa mga apostol. Ang laki ng pribilehiyo, physically naranasan nila na makapiling ang Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. So, sabi nga ng verse 13, ang sabi diyan, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila ay nangakasama ni Jesus. Hindi, sa verse 20, hindi mangyayaring di namin salitain ng mga bagay na aming nangarinig at aming nakita. Sabi pa dito sa John, chapter 21, verse 1, pagkatapos nga ng mga bagay nito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias at siya'y napakita sa ganitong paraan. Talagang naranasan nila si Jesus, ang Panginoong Jesus. Ano pa sabi sa verse 12? Sinabi sa kanila ni Jesus, magsiparito kayo at magpapawing gutom at sino man sa mga alagad ay hindi nangahas na siya'y tanungin, sino ka? Sa pag-aakalam na yaoy ang Panginoon. So yun po, sa madalit sabi, naranasan po nila ang presensya ng Panginoon. Physically, at hindi lamang physically, yung anointing ng Holy Spirit sa Acts chapter 1 verse 8, dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Hindi lamang physically, spiritually naranasan talaga nila dahil anointing of the Holy Ghost. Mga minamahal, yun po yung sa kanila diyan, kaya nga sabi diyan, nagkaroon sila ng kapangyarihan. Sabi pa po ng verse 14, ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi at nagkakatipon ang mga karamihan ng mga tao na may 100 po. Yan po. So, spiritually, naranasan po nila ang Panginoon. Kaya po sila nagkaroon ng tapang because of yung physically at spiritually. So, hindi lahat po ng nakaranas sa Panginoong Jesus din, yung negative, hindi rin lahat na nakaranas sa Panginoong Jesus physically ay sumunod sa Panginoong Jesus. Si Judas, physically, naranasan niya. But, palibhasa, son of perdition, siya po'y nagkanulo. Mga Pharisees at scribes, naranasan po yan. Pero, ano ang naging dating sa kanila ng Panginoong Jesus? Kalaban nila. The crowd. Yung mga taong nasa piling ng Panginoong Jesus. Yung nasa paligid. Diba? Naranasan po ang Panginoong Jesus. Kaya iba yung physically at spiritually nakaranas sa Panginoong Jesus yung anointing ng Holy Spirit. Mamaya ating po tatalakayin yan. Mamaya ating po tatalakayin yan. Igayon na lamang ang katapangan ni Pedro at ni Juan na sila'y mangaral ang salita ng Diyos dahil they experience God in their life. Kaya kung naranasan po natin ang Panginoon, huwag po natin ipagdamot sa ibang tao siya.
Ano? Kaya nga pag kayo nakakakain sa masarap na kainan, talagang kayo nagyayakag ng ibang tao Niyayakan yung ibang tao, talagang, huy, dito, masarap. Sa inasal, libre ang maraming kanin. Kaya sumikat ang inasal dahil only rice, at nabalita, So, nabalita na only rice. Kaya sabi dito ni Apostle Peter and John, verse 19, datapos si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring hindi namin salitain ng mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Yun po. Kaya mga minamahal, wag po tayong manghimagod sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Wag. Dahil sabi nga, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Sa bawat sumasampalataya, mga minamahal. Kaya, share lang. Mangaral lang tayo ng salita ng Diyos. Ngayon nga po, ang dami na, may internet na. Share mo lang, ipopost mo lang, nandoon na. Kaya mga minamahal, ano ang dahilan? Kaya nga sabi diyan, the reason why Apostle Peter and John cannot hindi mapigilan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Because they experience God in their life. At alam niyo po, kung talagang naranasan po natin ang Diyos ay mabuti sa ating buhay, nakita natin yung biyaya ng Diyos sa ating buhay, tayo nakatiyak ng buhay na walang hanggan, na sinabi ng Diyos sa atin, ay share mo sa tao. Share mo sa taong napapahamak, sa mga mahal natin sa buhay na naman napapahamak, sa mga kaklase nating napapahamak, sa mga katrabaho nating napapahamak. Kung talagang naranasan mo yung Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, ay may utos ang Panginoong Hesus sa atin, go, mangaral ng salita ng Diyos, ibahagi sa tao. Mga minamahal, yan po yung sinasabi ng talata. Kaya nga sabi dito, bagaman sila po ay pinipigilan, pero sabi, kung katwiran na makinig muna sa Diyos kaysa sa tao kasi Diyos, inyong hatulan. Sapagkat di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Yan po yung sinasabi ng talata. Yun po. Kaya mga minamahal, huwag po tayong papigil. Ito po ang mahirap pagka yung may katawan na umayaw. Ay, tandaan mo rin, search your relationship to God. Kung ayaw mo mangaral ng salita ng Diyos, siyasatin mo yung sarili. Siyasatin mo yung iyong relasyon sa Diyos. Tanungin mo yung sarili. Kung ikaw ay nasa pananampalataya nga, wala akong tao, ay kahit naman sino, pagka yung tao ay mapapahamak, mababangga, ay talaga naman, ikaw ay gagawa ng paraan, at isa sa paraan mong gagawin, siguro ikaw ay hihiyaw, oy, may sasakyan! Diga? Ganyan ang gagawin mo. Oy, may sasakyan tabi! Hindi mo man siya maharangan or sagipin ng kanyang buhay, at least gagawa ka ng paraan para mapababalaan yung mababangga na sasakyan na hiyawan mo siya at sabihan mo siya na mababangga siya. So, kung tayo ay nakaranas ng Panginoong Hesus sa ating buhay at alam natin maraming taong napapahamak, ay imposible namang hindi tayo mangaral ng salita po ng Diyos. Kaya mga minamahal, ang utos po ng Diyos sa atin ay preach the word. In season and out of season. Nasa mood ka man, wala ka man sa mood. Share the gospel. At ito po yung ating tandaan, hindi naman po yung ating sariling ating share. Hindi naman po yung ating sariling ating pong ipapahayag sa tao. Pagka yung ating pong sarili, talaga pong tayo mahiya. Mahiya po tayo pag ating sarili ang ating ipapahayag. Hindi po, ang ipapahayag po natin ay yung nagpapatino sa buhay ng tao. Yung nakapagpatino sa akin at sa iyo, sa inyo.
Si Jesus Christ. Kaya wag po tayong mahiyang ibahagi. Hindi po ating sariling ating pong ibabahagi. Si Jesus Christ na nagbabago ng buhay ng tao kapag yung taong yun ay nakakilala at nanampalataya sa Panginoong Jesus bilang tangi niyang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya mga minamahal, search your relationship to God if you are not sharing the Word of God. Siyasatin mo. O baka hindi ka pa nga talaga, wala ka pa nga talaga sa Diyos. Kaya hindi mo may pahayag ang Diyos. Kaya mga minamahal, yan po yung katotohanan na dapat po nating gawin. Share the gospel. Kung katwiran na makinig muna sa inyo kasi sa Diyos, inyong hatulan. Sapagkat hindi mangyayaring hindi namin salitain ang mga bagay na aming nakakita at nangarinig. So, una nga, natin puntos, they experience God in their lives, physically, spiritually. Pandalawa, natin puntos na makikita, ang sabi po ng verse 8, nang magkagayoy si Pedro at si Juan na puspos ng Espiritu Santo. Ating puti kukuhan dito yung puspos ng Espiritu Santo. Sabi po dyan, puspos ng Espiritu Santo. Pagdating po dito sa chapter 2, verse 1 to 4. At nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Dito po tinanggap nila yung anointing of the Holy Ghost, mga minamahal. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hangin, malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, yung po'y Holy Spirit, na nangagbahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Yung po yung anointing. At ito po, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Ano yung unang pandalwa nating puntos diyan na makikita? They experience sabi po diyan, enlightenment. Pag sinabi enlighten, to make clear, pagpaliwangan, naliwanagan. Alam niyo po, nasabi po ng verse 1, dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Dito po yung tagpo na nung ang Panginoong Jesus ay kasama pa nila, para silang kumbaga ayos lang, para silang, kaya nga si Peter, talagang nagkanulo Nagkanulo pa si Peter. At hindi pa siya ganun kasigalbo talagang mangaral ng Word of God. But, nung talagang sila anointing of the Holy Ghost, yung binabaan sila ng Holy Ghost, sila po ay nangaral. Nangaral ng Word of God. Kaya, yung bawat mananampalataya po, tayo po ay may Holy Spirit sa ating pong buhay. At ito po ang dapat nagtutulak sa atin, ang banal na Espiritu, na tayo po ay mangaral ng salita po ng Diyos. Hindi yung ating sarili, dahil kung ating pong sarili ang ating tatanungin, ay aayaw natin ipangaral ng Word of God. But the Holy Spirit, ang banal na Espiritu na tumatahan sa ating buhay, yun po yung magtutulak sa atin upang maipangaral ang Word of God. Kaya nga po nang sabi ng verse 2, silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at sila nagsalita ng iba't ibang wika. At dito po si Pablo nangaral. Dito po si Pablo nangaral sa chapter 2 verse 14 hanggang 36 ng chapter 2 hanggang 30 hanggang 37. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ang kanilang mga puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? So maraming naligtas din 3,000. At din po sa chapter 3,
dito po hanggang chapter 4 din po sila nangaral at may 5,000 mga lalaki ang naligtas at di na po sila pinersecute. Ano? They experience enlightenment. Ano? Enlightenment. Ano? Naliwanagan ang kanilang kumbaga yung utos ng Diyos sa kanila. Iintay ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano? At dini po sila nangaral, tumapang. Ano? Tumapang. Ano? Kaya mga minamahal, ang sabi po diyan, dahil hindi po lahat ng napapangaralan, by the way, hindi po lahat ng napapangaralan ay nai-enlightenment, napagliwangan. Ano? Ang sabi po dito, ating po titingnan yung mga talataan sa sabi po dito sa Acts chapter 4 verse 8. Nang magkagayon si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, pagdating ng verse 15, datapwat nang sila verse 15? Datapwat nang sila nangautusan na nilang magsilabas sa pulong ay nangag-usapan na nangagsasabi, anong gagawin natin sa mga taong ito? Sapagkat tunay na ginagawa nila tunay na ginagawa sa pamagitan nila ang mga himalang hayag sa lahat ng nangananahan sa Jerusalem at hindi natin makakaila. So, ibig sabihin, hindi lahat na nakikinig ng Word of God is nai-enlightenment. So, but, ang ating pinupunto is yung, ano yung dahilan why si Apostle Peter and John, even yung mga ibang apostol at mga alagad, ay matapang na nangaral ng salita ng Diyos, it because of enlightenment. They experience yung anointing of the Holy Ghost. Ano? Kaya sabi diyan ng talata, si Stephen nangaral din, nangaral. Pero sabi nga ng Stephen, sabi diyan, Acts chapter, nasa na ba yun? Acts chapter 7, verse 51 to 60. Kayong matitigas ang ulo at hindi tuli ang puso, mga tainga, kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang ay gayon din naman ang ginawa ninyo. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga magulang? At kanilang pinatay ang nagpahayag ng una ng pagdating ng matuwid na ito, na sa kaniya'y kayo ngayon ay nagiging mga tagapagkanulo at mamamatay tao. Kayo na nagsisitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng mga anghel at hindi ninyo ginanap. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso at siya'y pinagnalitan nila ng kanilang mga ngipin, nagigil. Datapwat siya'y palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo ay tumitig ng maigi sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapwat sila ay nagsigawa ng malakas na tinig at nagtakip ng kanilang mga tainga at nagkais ang siya'y dinaluhong at siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. So, hindi lahat ng nakarinig ng Word of God is na-enlighten. But ito po yung biyaya na si Apostle, si John and Peter and Stephen and other Christian na followers of the Lord Jesus Christ, followers of Christ, is na-enlighten. Yun po yung ating pong pinag-aaralan dito.
At kaya po ganito na lamang yung katapangan ni Pedro at ni Juan. Kaya nga sabi diyan ng talata sa verse 20, ito yung sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. So nung una, hindi pa ganun si Peter. No? Kaya nga sabi, nung nakaraan, ng preaching ni Pastor, si Peter, hindi yung Panginoon, hindi kita iiwan. Diba? Anong hinuli ng Panginoong Isus? Nagtakbuhan sila. Si Peter naman ay sabi ng Panginoon na hindi kita iiwan, pero sabi ng Panginoon ay pagkakanulong mo, bago tumilaw ang manok, ay pagkakanulong mo ako ng 3 beses. So, anong nangyari? Si Peter ay nakiumpok doon sa mga tao. Ang sabi ng babae, ikaw ay kasama ni Jesus. Hindi. Di kaya 3 times na nagkanulo. But noong napos na enlightenment, sila ay napuspos ng Holy Ghost, Holy Spirit, ay dito po sila nangaral na may katapangan. Na enlightenment sila. Dahil si Peter, nagkanulo siya eh. But sila ay binigyan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, doon sila nangaral ng may katapangan. Kaya nga sabi ni Apostle Peter, kung katwiran na makinig muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. So, kung tayo po bilang Kristiyano ay nakaranas ng enlightenment sa ating buhay, tayo po ay naligtas, tayo po ay napagliwanagan sa ating buhay, ay dapat kung alam mo ang Panginoong Hesus ay nagliligtas, kung alam mo ang Panginoong Hesus ay nagpapalaya sa kasalanan, ay dapat ipinapahayag mo si Jesus Christ sa mga tao, sa mga mahal mo sa buhay na hindi paligtas, sa mga kaklase mo, sa lahat ng tao. Kaya nga sabi ng talata, go and teach all nation. Go. Na gawin yung mga alagad, na sila yung gawing alagad, na sila yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Go. Kaya mga minamahal, yun po yung sinasabi, go. Kung naranasan mo ang Diyos sa iyong buhay. At number 3, natin pong makikita, syempre, hindi ito mawawala, yung pong kanilang naranasang kaligtasan. They experience salvation in their life. Yung kanilang naranasan, syempre, ligtas po si Peter and John. Kaya nga po sabi diyan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. Kaya nga sabi dito ng talata, for verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So, ang tinutukoy po niya doon na tagapagligtas is the Lord Jesus Christ. Bakit niya na ituturo na sa Jesus Christ ang nagliligtas? Dahil ultimum siya ay ligtas. Dahil mahirap magturo ang tao ng kaligtasan na mismong siya hindi pa naman niya nararanasan. Kaya nga maraming relihiyon, sala ang aral sa kaligtasan Iglesia ni Cristo. Sumapi ka sa iglesia para ikay maligtas. No, sala. Gumawa ka ng mabuti para ikay maligtas. Sundin mo 10 utos para ikay maligtas. Kaya, mga minamahal, kung ikaw ay ligtas, si Jesus Christ ang ituro mong tagapagligtas. Dahil sabi, tama ang aral ni Peter, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay dito sa lupa na sukat nating ikaligtas. Si Jesus Christ lamang po ang tagapagligtas at yan po ang
tinuturo lamang ng Biblia. Wala na pong ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesus. John 3:16, kung sino man sumampalataya ay hindi na mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. So, ang tinuturo lamang po ng Biblia na tagapagligtas is the Lord Jesus Christ. At palibhasa ay naranasan ni Apostle Peter and John and other Christian and Apostle, yung kaligtasan ay tama yung kanilang turo. No? Yung kanilang turo sa kaligtasan. Dahil naranasan nila yung kaligtasan. Ano kaya nga sabi ng Romans chapter 1? Dahil ang nagsulat naman po ng Roma is Apostle Paul. Tamang turo niya, sapagkat hindi ko ikinakahiyang ebanghelyo. Sino bang ebanghelyo? Si Jesus Christ yan. Sapagkat di ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ano? Kaya mga minamahal, kung ikaw ay ligtas, kung ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, ay share mo yung Word of God. Share mo si Jesus Christ. Yung ebanghelyo. Si Jesus Christ. No? Kaya, imposible kung ikaw ay nakaranas ng kaligtasan sa iyong buhay and yet walang, kaya ako yung nahihilawan sa mga mananampalatayang hindi nag-share ng Word of God. Ano? Ayawan din. Pero ang ebidensya na ikaw ay ligtas, nangangaral ka ng salita ng Diyos sa mga tao, sa mga napapahamak, kung tayo po'y ligtas. Ang usapan po dito, kung ligtas. Pero kung tayo po hindi ligtas, kung kayo po hindi ligtas, hindi ko namin kayo mapipilit. No? Dahil ang inaasahan lamang pong gumawa ng pangangaral ng Word of God, ng pagpapatotoo, kaya nga palagi ang pagpapatotoo, is yung nakaranas ng kaligtasan. Dahil ano yung iyong ipapangaral sa tao kung hindi ka nakaranas ng kaligtasan? Kung hindi mo alam na si Jesus Christ ang tagapagligtas, anong ituturo mo sa tao? Ay sala. Sabi nga, pag ang bulag, kung umakay sa kapwa bulag, ay baka sila'y mahulog sa tabaw. Ano? Kaya kung naranasan mo, may kay mananampalataya, nakaranas ka ng kaligtasan, share. Magpatutuo ka sa mga tao. Ano? At ang dami po natin mga verses, mga quotation na ginagawa, atin pong ipahayag. Ano? Kaya sabi dyan, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya mga minamahal, ang panawagan po ng Diyos sa atin, mga mananampalataya, share the gospel. At yung gospel is the Lord Jesus Christ. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang isi-share po natin ay hindi po tayo mismo. Hindi po yung ating sarili. Si Jesus Christ, wala akong pangit sa Panginoong Jesus. Wala akong masama sa Panginoong Jesus. Kaya, i-share po natin ang Panginoong Jesus sa mga tao. Ano? Dahil ang Panginoong Jesus ang makapagbabago ng buhay ng tao. Siya ang makakapagbabago ng buhay ng tao. Nakatulad ng nangyari sa bawat isa sa atin. Nabago yung ating buhay because of the Lord Jesus Christ na ating sinampalatayanan. Kaya mga minamahal, wag po tayong mangiming ipangaral ng salita ng Diyos. Wag po. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa Griego, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. Kaya nga ako nagpapasalamat sa Panginoon na ako'y naabutan ng tamang aral, ng tamang doktrina sa kaligtasan. Siyempre, yung nangaral sa akin ay tama din ang aral patungkol sa kaligtasan. Kaya mga minamahal, huwag po tayong mangimik. Ang tao po'y napapahamak. Maraming tao napapahamak. Maraming tao ay nadadaya ng dyablo. No? Kaya ang pag-asa ng tao ay hindi yung mukha natin, si Jesus Christ. Ano? Ang pag-asa po ng tao ay si Jesus. Kaya huwag po natin ipagkait si Jesus Christ sa mga tao kung tayo po'y ligtas. Pero kung ikaw na may ligtas, kinakailangan mo si Jesus.
Manampalataya ka muna sa Panginoong Jesus. Magsisi ng kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesus kung hindi ka ligtas. Pero kung ikaw ay ligtas na, share. Ibahagi mo si Jesus. Dahil siya ang pag-asa ng tao upang matiyak niya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos sa bawat taong mananampalataya at magsisisi ng kanyang kasalanan, matitiyak niya ang buhay na walang hanggan doon sa langit, sa piling ng Diyos. Ano? Kaya mga minamahal, sa pag-aaral po natin ngayong gabi, paglagong buhay espiritual sa pamagitan ng palagiang pagpapatotoo. At ano yung dahilan? Ano yung nagtulak kay na Apostle Peter and John? Bakit gano'n na lamang katapang sila sa pangaral ng salita ng Diyos? They experience God in their life. They experience enlightenment. Ano? They experience salvation. Kaya mga minamahal, yan po ang ating pong pag-aaral. Kung gusto po natin lumago, spiritually, sa ating buhay pananampalataya, share the gospel. Lagi po tayong magpahayag ng salita ng Diyos. So tayo po manalangin, aming Diyos. Salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat po sa mga katotohanan na muli po namin natunghayan. Pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na gawin ang inyo pong kalooban. At kayo po ang patuloy na magpala na kumilos sa aming mga buhay. Labas po sa inyong pagkilos, Panginoon Diyos, at pagpapaunawa ng banal na Espiritu ay hindi po namin kayang gawin ang inyong kalooban at sundin ang inyong pong salita, Panginoon. Kaya salamat po, banal na Espiritu, na patuloy po kayong nangungusap sa amin at nagpapaaninaw sa amin ng dapat po namin gawin. At pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang pumilos sa kanyang mga buhay. Maging sa akin po, Panginoon, nangaral. Pagpalain niyo po nawa ang gabing ito. Ingatan niyo po kami ang lahat po nito. Amin po sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, salamat po sa inyong lahat at bukas po ulit. Kayo po ay inaanyayahan po ulit namin sa ganito din pong oras. Salamat po at God bless po sa inyo lahat.